Personal na naglabas ng video message si Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Giit ng mambabatas, dapat bumase ang mga investigasyon sa mga ebidensya at hindi sa gawa-gawang kwento lamang. May report si Vel Custodio. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. Matapos ang matagal na pananahimik, nagsalita na si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez kaugnay ng mga aligasyon ng korupsyon at mga anomalya sa flood control projects. Lumabas ang kanyang video statement kasunod ng hakbang ng Office of the Ombudsman na humiling ng whole departure order laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Matapos ang hiling ni Romualdez na makabiyahe patungong Singapore para sa follow-up sa kanyang angioplasty surgery mula April 20 hanggang May 4. Pinayagan naman ang travel clearance matapos tiyakin na mambabatas na pabalik sa bansa. Kasabay nito, hiniling ng Office of the Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang mga assets si Romualdez. Ayon kay Romualdez, nakipagtulungan siya mula pa sa simula, personal na humarap sa mga otoridad, nagsumite ng affidavit sa ICI at ibinigay ang lahat ng kinakailangang dokumento. I did not hide, I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head-on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. Aniya, kung talagang hangad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ng hustisya, dapat bumatay siya sa mga records, sworn statement at ebidensya. Mariin din niyang itinanggi ang paratang na siya umano ang mastermind sa sinasabing korupsyon. How can I be the mastermind? The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. Dagdag pa niya, ang implementasyon ng mga proyekto, kabilang ang flood control, ay nasa ilalim ng executive branch at hindi ng Kongreso. Two people were instrumental in making those budget decisions, Chis Escudero and Zaldico. And once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive, including the DPWH, certainly not by legislators. Hinamon din niya ang publiko na suriin ng kanyang distrito na aniyay walang ghost o substandard na proyekto. Bilang patunay, pinayagan niyang ilabas ang listahan ng mga proyektong may uugnay sa kanya para sa beripikasyon ng publiko. Iginiit ni Romualdez na dapat sundan ang ebidensya at hindi ang politika. I'm not asking the public to look away. I'm asking everyone to look where the evidence points, not where it is politically convenient or politically motivated. Sinabi ng mababatas na handa siyang ipagtanggol ang sarili laban sa aniyay mga gawa-gawang naratibo at posibleng political demolition job. Tiniyak ni Romualdez na handa siyang ipagtanggol ang sarili at harapin ang lahat ng aligasyon sa tamang proseso. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.